talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at ng gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi nga ho, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Pero ang katotohanan, talagang umatras sila. Takot sila. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ho kayo, pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally, madadagdagan yan. Kinwestiyon ni VP Sara ang proseso kasi ng impeachment. Mas naunang nakuha ng boto ang ika-4 ng impeachment complaint kumpara sa naunang 3 na 2 buwan na hindi agad inaksyonan, Attorney Salat. Sinabi naman ni Batangas Representative Luistro na ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay rock solid, nothing unconstitutional, flawed, or violative of due process. What's your take on kanilang mga pahayag, Attorney Sal? Unang-una, sinasabing, sabi niya, pero nung maumpisahan niya mag-file, sinisira na. Matagal na natin sinabi dito sa programa doon, di ba? Kasi in my previous statement, many times over, I said that the goal is to destroy, siraan si Inday Sara. Siraan at tanggalin sa presidential derby sa 2028. Kaya sinabi ko, since yan ang goal, pinailan ng impeachment. And by the mere filing of impeachment, sinira mo na yung tao. Sinisira mo na kasi inilalarawan mo siyang unfit eh. Yun lang, talagang masisira na. O kaya yung sinasabi ng abogado, matagal na ho nating sinasabi yan dito. Palagay ko nakikinig to sa atin. Tama, makinig kayo rito sa amin ni Hana. Dahil si Hana, marami rin itong sinasabing nauuna siya. Talaga naman, challenge niya si Presidente Marcos Jr. Nauna pa sa akin to eh. Nagkatanong naman ako kahapon if we have a leader in this country. Anyway, balikan natin. Wala naman po. Wala pa. It's the same thing doon sa na wala siyang sagot kung kailangan ng Hindi, palagay ko sinasagot niya tayo sa kanyang mga campaign rallies eh. Oh, really? That's the way he answers questions and challenges. Pakinggan mo maigay, sinasagot tayo. Yun nga, sinabi naman ni Representative Luistro na rock solid daw ang kanilang laban dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi din niya, walang unconstitutional, is that flawed or violative of the Constitution or violative of due process, Attorney Sal. I agree na rock solid yung final nila. From the time they filed it, natunaw na ho. Pero nag-umpisa sila sa rock solid. Ngayon, hindi na rock, it's liquid. Oo. Yun. Nalik. Well, isa rin sa punto, Attorney Sal, ang kampo ni VP ang 1-year ban dahil may nauna ng inihaing impeachment dito pero ang naipadala sa Senado ay yung 4th impeachment complaint. So, yung process is questionable. Do you see that, Attorney Sal? Diniscuss na rin natin yung kahapon, di ba? Kasi under the Constitution, merong prosedimento na pag naghain ka ng impeachment, i-refer ka agad sa Committee on Justice within 10 days. And then within 3 days from the referral to the committee naman, kailangan magbigay na sila ng recommendation sa plenary. And pag natanggap naman ng plenary, meron na rin silang they will, within so many session days, meron na sila. Ang problema nga ho, hindi ni-refer eh. Yan ang magandang question. Kasi nakalagay sa saligang batas, shall. Kumbaga, dapat na i-refer mo kagad sa Committee on Justice. Yun nung 3 na inihain, naupo. Naupo ron. Ang na-file nila o na-transmit ay yung pang-4 na kombinasyon ng 3. Kasi ang nabasa ko noon kung bakit hindi nila ma-file. Kasi yung mga kongresista nung pinag-aaralan nila, yung 3, parang mahina. Kaya ginawa nila yung 4th complaint. Kumbaga, inayos nila.
Kaya nung makita naman ng mga kongresista, okay na to, o pirmahan na sila. Plus kasama siyempre yung konsiderasyon. Kaya, Ano yun nga yun? yun ang problema. Okay. Okay, kini-question ngayon, dalawa nagki-question. Yung grupo ng mga abogado sa Mindanao at yung grupo naman ni Inday Sara. Na hindi sumunod. Kaya yun ang magiging legal issue doon. Pero, ako, gaya ng uulitin ko na naman, talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi nga ho, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Yung mga legal argumentation na lang yan. Ano na lang yan? Kung baga, yan ang tinatawag na academic polemics. Calisthenics. Ano lang ho yan. Pero ang katotohanan, talagang umatras sila. Takot sila. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ho kayo, pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally, madadagdagan yan. Bigyan nila ng rason yung taong bayan para magalit. Correct. Hindi lang rason, nakagalit na nga eh. Lalo niyang iniinis eh. Exactly. So sabi naman kasi Attorney Sal, kung dapat bang aksyonan agad ng Senado yung articles of impeachment na naipadala sa kanila kahit walang sesyon, ipinunto daw ng ilan. Ito yung Section 3 ng Article 11 ng Saligang Batas kung saan sinasabi dito sa 1987 Constitution Article 11.4, in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito yung side ng forthwith, Attorney Sal, na marami po sa interpretation, Attorney Sal, kung paano ba daw i-implement ang forthwith. Nasa Korte Suprema yan. Kasi ang Korte Suprema, sila binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na mag-interpret. Sila magsasabi kung anong ibig sabihin ng forthwith. Ibig sabihin ng forthwith, agad-agad. O agad. Alam mo, may yung sinasabi nila, ang interpretasyon daw ay agad. Yun ang narinig ko eh. Sabi ng isang justice. Ang sabi, ang translation sa official wikang Pilipinong ng saligang batas anong tawag doon? Ituloy na yung yung trial ay agad. At sagot ko agad habang naging agad ba? Hindi pala kaagad-agad. Di ba? Iba yung ibig sabihin ng kaagad-agad. Kaya ang Korte Suprema magsasabi sa atin, ano bang ibig sabihin? Kasi kailangan i-consider mo rin yung mga kalakaran na bumalot doon sa pag-file. Kasi yung filing took them 3 months bago nila nabuo. At yun namang Senado, kaya nga, di ba, nirereklamo ng Senado, pambihira kayo, 3 buwan kayong delay, tapos minamadali nyo kami. Siyempre, kailangan namin maganda rin. Kaya naghahanda na raw sila ngayon. Attorney Sal, kasama sa consideration ng mga justices, Attorney Sal, yung sitwasyon ngayon sa Senado, kaya hindi nila ma-actionan agad, kasi nga, 12 na lang natitirang senator, kasi yung another 12 is patapos na. And dun sa 12 ay tumatakbo. Pwede rin sabihin nila yan. 12 na lang kami. Tumatakbo yung 12. Pero may legal question doon Automatic ba na mag-file ng COC ang mga senador na hindi na sila senador? Hindi ako masyadong sure dyan. Kasi ang alam ko, yung mga local ang automatic. Yes. Pero baka yung national, hindi. Kasi di ba yung term ng senator mag-end naman talaga ng June 6 years sila ng June 30. Tama ba? Kasi may specific na sa mga senators. Unlike sa local baka pwede pa sila. Kaya hindi ba sabi, convene nyo na, break lang naman kayo, nag-break lang kayo. Hindi pa naman tapos ang... Some of the senators na
tumatakbo, parang hindi fair sa side namin. Yung makalaban namin, nag-iikot na kami, Nga naman. magta-trial kami. Saan ang fairness sa parto nila? Yan ang magandang So, yun yung excuse. mga consideration na titingin ngayon ng Korte Suprema. Maliban pa sabihin niya siguro may interpretation nila doon sa fourth week, but sa situation ngayon ng inaiming naman kasi ng panahon ng eleksyon ng impeachment attorney Sal. Pero sa akin, hulab-balulat na yung mga katwiran na yan. Ang katotohanan dyan, natakot kayo. Nayanig talaga kayo, kaya hindi nyo matuloy-tuloy yung impeachment na yan. Sa isang impeachment forum naman, Attorney Sal, sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na kailangan magpatawag ng special session ng Pangulong Marcos kung talagang gustong ma-action ito agad. Hindi daw dahilan ng eleksyon para hindi magkaroon ng special session. Pero ayon kay retired Supreme Court Associate Justice, hindi pasok ang impeachment complaint sa pagsasagawa ng special session dahil para lamang ito sa paggawa ng batas. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Well, as I said many times over, there are as many opinions as there are lawyers. Kung ano ang bilang ng mga abogado, yun din ang bilang ng kanilang mga opinion. But this particular question, mas maganda ang katwiran na yung kay Justice, na yung pagpasa ng batas will not apply doon sa impeachment trial. Kasi nga, constituent power yun eh. Kumbaga, hiwalay. Pwede mong sundin yung pagpasa ng batas, pero hindi mo pwedeng i-apply dito sa impeachment. So, hindi pwede makompel ng executive yung legislative na action na bilisan to. Sabihin na kailang urgent to. Hindi katulad ng mga panukalang batas na pwedeng sabihin ng ehekutibo na may urgency ang itong mga panukalang batas ito. Saka sa tingin ko, ang Korte Suprema, yung sa mandamos, it will not require the impeachment court to convene. Palagay ko, respeto nila yan. Kasi siyempre, kung ikaw rin naman nasa Senado, gusto mo rin, ready ka. Ba't ka ako mag-uumpisa eh? Hindi pa kami handa eh. O, di ba? But, magiging landmark to na ruling ng Supreme Court, if ever, Attorney Sal. Palagi naman landmark. Basta ruling ng Korte Suprema, landmark. Pero ulitin ko ulitin ko, naku, latong yan eh. Ang katotohanan dyan, natakot silang lahat sa pag ginawa nila impeachment. Maniwala kayo, may reaction dyan pag tinuloy niya.